At pag-usapan po natin ang nabuhol na bituka ni Reggie. Kasama po si Mobile Journal Yeda Pascual. Alam mo, Yeda, that's quite interesting. Mama, may mga pahi tayo about yung people of a certain age. Pero puntahan muna natin yung tungkol do sa kaso mismo ni Reggie. In-explain naman ng doktor na maigi yun. At parang malabo pa kung ano yung sanhi nito. Yes. Pero meron ba silang parang leaning towards genes ba ito or lahi or baka sa lifestyle, baka kasi sa pang-aktibo masyado or yung hindi masyado naiisip kung yung laman loob nila ay nagagalaw na. Jovi, ayun nga yung mahirap sa mga rare case, yung mga pambihirang sakit. Talagang hindi pa talaga 100% na matukoy kung ano talaga yung pinagmulan. Yeah. Sabi ni Doc, maaaring genetic component. Yes. At nung tinanong natin kung nasa lifestyle ba, kinakain, may mga pag-aaral daw na nagsasabi niyan, pero hindi pa daw kasi ganun kalakas yung ebidensya na pinopoint ito talaga kung nasa lifestyle nga. So sabi niya nga sa akin ni Doc is talagang bihira, ganyan kabihira itong sakit na ito. Parang tsempuhan nga lang. Kaya dapat hindi dapat mabahala yung ating mga viewers dito. Okay, so parang na-touch on na ni Doc kanina pero para mas maipaliwanag pa natin sa mga kababayan natin, ano ba yung operasyon na ginawa dito kay Reggie? Ayun nga, dahil nabanggit ni Doc na talagang namamagana yung bituka ni Reggie. So, Jovi, yung kailangan gawin sa kanya is talagang pinutol na yung twisted part ng kanyang bituka, yung talagang nakapulupot dahil hindi na daw maganda yung daloy ng kanyang dugo. Temporarily ngayon, naka-colostomy muna siya kung saan binutasan yung kanyang tagiliran, yung abdomen at nilabas nga yung isang bahagi ng kanyang bituka. So sa ngayon, ganyan muna yung ginawa sa kanya at waiting pa sila kung ano ba yung magiging, kung makakadumi ba siya doon sa colostomy na yun. Okay, so yung ating paalala na sinasabi kayo na kapag ka certain age, like mga 40s na po kayo, babae or lalaki, ay papacheck up na po kayo. Yung iba takot na malaman kung ano yung baka kondisyon nila, pero yung iba naman ang concern nila yung gastos. So may mga tinukoy sa mga report ni Yeda, may mga hindi naman libre kundi mas mababang mga na pwede niyong puntahan. So you just have to do research para po hindi nasa huli ang pagsisisi. Tama. Okay, thank you. Yan po ang ating mobile journal na si Yeda Pascual.